Isang mapagpalang araw po sa inyo Kuya Bari, maging sa inyong mga taga-subaybay. Ako nga po pala si Christina. Kilala rin po ako sa pangalang Tinay ng aking mga kaibigan at mga kaklase noon. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay hango sa totoong pangyayari na aking naranasan sa piling ng isang tao na akin ang itinuring na mundo noon. Noong taong 1988, kasalukuyan akong nag-aaral ng mga panahong ito sa isang universidad na matatagpuan po sa Davao. Kuya Bari, hindi ko na lang po babanggitin ang nasabing universidad upang mapangalagaan ang pagkakakilanlan nito. Nasa ikalawang taon na ako sa kolehiyo ng mga panahong iyon. Noong makilala ko itong si Brando, isang estudyante ring kagaya ko sa universidad. Graduating na siya sa taong iyon sa kursong agrikultura. Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay parang mayroon na akong kakaibang nararamdaman. Sa tingin ko Kuya Bari ay iyon ang tinatawag na love at first sight. Siyempre dahil crush ko siya ay todo pagpapakyut ang ginawa ko para lamang makuha ang kanyang atensyon. Ngunit mailap itong si Brando. Hindi lamang sa akin kung hindi maging sa iba pang nagpapalipad hangin sa kanya. Aminado naman ako Kuya Bari na naiinis din ako sa ibang babae na nagkakagusto kay Brando. Kaya isang araw ay naging desidido na talaga akong makuha ang kanyang pansin. Nagtungo ako sa isang bench na lagi niyang tinatambayan upang hintayin siya roon. Nang matanaw ko na siyang papalapit ay mabilis kong inilaglag ang mga dala kong libro. Sakto namang natanaw niya ako kaya mabilis niya akong dinaluhan upang tulungang pulutin ang mga libro. Ay, salamat ha. Ang bibigat kasi nitong mga to kaya siguro nalaglag. Painosente kong saad. Ay, ako nga pala si Christina. Tinay na lang for short. Pagpapakilala ko at inilahad ko ang aking mga palad sa kanya upang makipagkamay. Inabot naman niya iyon. Ako nga pala si Brando. Matibid niyang sagot. Napansin ko rin na medyo mailap ang kanyang mga mata. Dahil nga sa kagustuhan ko siyang makausap ng matagal, ay pasimple akong naupo sa bench na nasa lilim ng punong nara. Hindi rin naman niya ako iniwanan kaagad, kaya napangiti na lamang ako. At sa loob-loob ko lang ng mga sandaling iyon Kuya Bari ay sinabi kong, tagumpay ang aking plano. Ewan ko ba Kuya Bari, parang ang gaan-gaan talaga sa pakiramdam sa tuwing nagkakausap po kami. Hanggang sa nagpalitan na kami ng mga impormasyon ukol sa aming mga sarili. Sobrang saya ko po ng mga sandaling iyon. Ang araw na iyon ng pagkukwentuhan namin ay nasundan pa po ng maraming beses na labis ko namang ikinatuwa. Ganun pa man, napansin kong hindi siya tumitingin ng diretso sa aking mga mata Kuya Bari. Bagay na ipinagtataka ko. Lagi siyang nakatanaw lamang sa malayo o di kaya naman ay nakayuko siya sa tuwing nagkakausap kami. Uy Brando, maiba ako. Untag ko sa kanya nang minsang kumakain kami ng banana Q doon sa upuang madalas naming tinatambayan sa tuwing wala kaming mga klase. Tanong lang naman to no. Bakit di ka man lang makatingin sa akin, mata sa mata? Tanong ko sa bagot na boses. Yung ba, huwag mo na problemahin yan. Sige ka, baka pagka nagkatitigan tayo ma-inlove ka sa akin. Sagot niya sabay kagat ng hawak niyang banana Q. Asus, asa ka pa? Sagot ko na lamang, ngunit sa totoo lang Kuya Bari, ay gustong gusto ko na talagang sabihin sa kanyang matagal na akong in love sa kanya. Ngunit isang araw, napaamin na rin ako Kuya Bari.
Tandang-tanda ko, malakas ang ulan noon. Isang hapong binabaybay namin ang daan patungo sa aking tinutuluyan. Tinay, may sasabihin sana ako eh. Isang buwan na no, mula nang magkakilala tayo. Siguro ito na yung tamang panahon na ipagtapat ko sa iyo ang nararamdaman nitong puso ko. Saad niya, sa kauna-unahang sandali ay tumitig siya sa mga mata ko, Kuya Bari. Sa ginawa niyang iyon, nanlaki ang mga mata ko. Dahil tila nakakahilo ang tumitig sa mga mata niyang kulay abo. Parang nahihipnotismo ako sa kakaiba niyang mga titig. Tinay, mahal kita at sana'y magkatugma ang ating nararamdaman. Pagtatapat niya, nakaagad ko namang sinagot ng, mahal din kita, Brando. Huwag mo na akong tanungin kung papayag ba ako na maging nobya mo. Pagkat walang ibang sagot ko, kundi oo, laging oo. Tugon ko sa kanya, Kuya Bari, na sa mga puntong iyon ay nakikipagtitigan pa rin sa kanya. Maya-maya'y sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi at tahasan niya akong hinagkan, bagay na gusto ko naman, Kuya Bari. Hanggang sa nakapasok na kami sa aking inuupahang kwarto at nangyari ang mga bagay na tanging ang mag-asawa lang sana ang may karapatang gumawa nun. Simula sa araw na iyon, Kuya Bari, parang hindi na ako mapakali sa tuwing hindi kami nagkikita. Dala na rin siguro iyon ng matinding bugso ng damdamin. Kasi siya ang unang lalaki sa buhay ko. Matatag naman ang naging relasyon namin, Kuya Bari, sa paglipas ng mga panahon. Hanggang sa dinala ko siya sa aming baryo upang ipakilala kina nanay at tatay. Gabi na nang dumating kami sa aming baryo, Kuya Bari, dahil nga medyo malayo iyon sa bayan. Pagkapasok pa lang namin sa loob ng aming tahanan, Kuya Bari, ay damang-dama ko na ang pagkadisgusto ni tatay kay Brando. Sinipat niya ito mula ulo hanggang paa at umiling si tatay ng 3 beses. Sa pag-aalalang baka mapansin iyon ni Brando ay kaagad ko siyang ipinakilala kina tatay nang makaupo na kami doon sa aming sala. Nanay, tatay, siya po pala si Brando. Kasintahan ko po. Magiliw kong pagpapakilala kay Brando sa kanila. Magandang gabi po. Bati naman ni Brando at nagmano siya kay nanay. Magandang gabi din sa iyo, iho. Tugon naman ni nanay. Noong akmanang magmamano si Brando kay tatay, ay tumikhim muna si tatay bago inabot ang kamay ng aking kasintahan. Alam na alam ko ang gawin na iyon ni tatay, Kuya Bari. Nagsasaad iyon ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit. Magkaganoon pa man ay pinakitaan pa rin siya ni tatay ng formal. Matapos naming maghapunan ay iginiya ko na si Brando sa silid ng kanyang tutulugan. Nang matapos ko siyang maihatid ay nagtungo naman ako sa silid ni nanay at tatay dahil ibinilin sa akin ni tatay na gusto niya raw akong makausap bago ako matulog. Tinay, anak, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Naaamoy ko ang malansang baho ng iyong kasintahan. Batid kong isa siyang aswang, kaya bago pa man na may mangyaring masama sa iyo, ay makipaghiwalay ka na sa kanya. Madiing wika ng aking ama. Sa sinabing iyon ni tatay, Kuya Bari, ay hindi ako naniwala. Ngumiti lamang ako at nilapitan ko siya. Niyakap ko si tatay at malambing na nagwika. Tay naman, alam kong hindi mo siya gusto para sa akin. Di ba wala ka namang talagang nagugustuhan pagdating sa mga nanliligaw sa iyong prinsesa? Pero tayo naman, sana naman sa pagkakataong ito,
maging masaya ka naman para sa akin. Huwag mo namang sabihin isa siyang aswang. Kasi alam ko namang laging aswang ang tingin mo sa mga lalaking lumalapit sa akin eh. Ay tay, huwag ka mag-alala. Hindi mapapalitan ni Brando ang pwesto mo dito sa puso ko. Ikaw kaya ang first love ko. Ay tay, mahal na mahal po kita. Matapos kong sabihin iyong Kuya Bari, ay ginawaran ko ng halik ang magkabilang pisngi ni tatay saka yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Naramdaman ko na lamang ang pagbuntong hininga niya bago siya gumanti ng yakap sa akin, Kuya Bari. Dalaga na talaga ang prinsesa ko. Saad na lang ni tatay saka nagpakawala ng paghikbi. Tandaan mo ang lahat ng ituturo ko sa iyo, anak. Nang sa ganoon, hindi ka maagrabyado sa mga panahong wala ako sa tabi mo. Saad niya saka nagsimulang ilahad ang kanyang mga tagubilin, Kuya Bari. 2 araw kaming namalagi ni Brando sa aming baryo. Pinakisamahan naman siya ng maayos ni nanay at tatay. At gaya ng napagkasunduan namin ni Brando ay nagtungo kami sa kanilang baryo ng sumunod na linggo, Kuya Bari. Magiliw naman akong tinanggap ng kanyang pamilya. Nakilala ko roon ang 6 na kapatid ni Brando, maging ang kanyang papay at mamay. Panglima pala si Brando sa kanilang magkakapatid at siya lamang daw ang may natatanging kakayahang iahon sila sa kahirapan dahil mautak daw ang kanilang si Brando at naiiba sa kanilang mga anak. Makwento ang mamay ni Brando, Kuya Bari, at ang papay naman niya ay tahimik lamang na parabang nakikiramdam lamang. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay mayroon akong kakaibang napansin sa bahay ni na Brando. May naamoy akong nakakasulasok na amoy sa loob ng kanilang tahanan. Hindi ko naman mawari kung saan iyon nanggagaling. Minsan pa, naulinigan kong parang nagtatalo si na Brando at ang kanyang papay. Ayoko itong gawin, ngunit alang-alang sa kanya ay kakayanin ko. Ani ni Brando sa mahina ngunit matigas na boses. Tama ang iyong desisyon, anak. Ipinagmamalaki kita. Basta't siguraduhin mo lang hindi siya makakahalata. Saad naman ng kanyang papay. Lalapitan ko na sana sila, ngunit sakto namang napadaan si mamay at iginiya na ako sa aking magiging silid tulugan na naroroon sa 2 palapag ng kanilang tahanan. Ang sabi ng mamay niya ay huwag daw akong lalabas sa aking silid kahit na ano pa man daw ang mangyari. Mag-lock daw ako ng pintuan at huwag ko na raw pansinin ang mga maririnig kong mga ingay. Sa puntong iyon, nagtaka ako kung bakit ganoon ang ipinagagawa sa akin ng mamay niya. Ngunit minabuti ko na lamang na sundin ang kanyang mga bilin. Si Brando naman ay nagbilin din sa akin na huwag ko raw bubuksan ang pintuan kahit natawagin pa niya ako. Tinay, mahal ko, tandaan mong maigi ang mga bilin ko nang sa ganoon ay magkasama pa tayo ng matagal. Kahit medyo nahihiwagahan ako, ay nagkibit balikat na lamang ako at sinang-ayunan ang sinabi niya. Alam ko na kasing kailangan naming maging formal dahil nasa loob kami ng kanilang tahanan. Batid kong nais niyang ipahiwatig na hindi na muna namin gagawin ang mga bagay na palagi naming ginagawa sa inuupahan kong kwarto sa bayan para makaiwas sa maaaring sabihin ng kanyang mga magulang. Kasi nga, kapwa pa kami nag-aaral. Pasado 10:00 na ng gabi nang naalipungatan ako dahil sa mga naririnig kong mga ingay. Parang mayroong handaan ang nagaganap sa labas ng bahay ni na Brando. Mayroon ding mga hiyaw na parang kinakatay. Sa isip-isip ko lang, bakit ganun ang nangyayari gayong 10 oras na ng gabi?
Dala ng kuryosidad ay lumikha ako ng siwang sa may dingding na magkakasya ang dalawa kong mga mata sa tulong ng dagger na lagi kong daladala. Gawa lamang sa kahoy ang bahay nila kaya hindi naman ako nahirapan ng sobra sa paglikha ng butas. Sa pagsilip ko sa labas, nasipat ko ang mga kakaibang mga nilalang na nagkukumpulan. Unang beses kong makasilay ng mga ganoong uri ng nilalang. Maliwanag at bilugan ang buwan kaya naaaninag ko ang mga nangyayari sa labas. Hanggang sa may dumating na humawi sa mga nagkukumpulang mga nilalang. Isa itong nakakakilabot na nilalang ang bumungad sa mga naroroon. Sa loob ng silid ay dinambana ng kaba ang buo kong pagkatao. Nanginginig na rin ang buo kong katawan, ngunit hindi ko tinantanan ng tingin ang mga pangyayaring nasasaksihan ko. Nasipat kong yumuko ang mga nilalang sa bagong dating. Nang igala ko ang aking paningin, ay napansin kong nakatayo si Brando katabi ng kanyang mamay at papay sa isang sulok. Napapitlag pa nga ako, Kuya Bari, pagkat biglang bumaling ang nakakatakot na nilalang sa kinaroroonan ni na Brando. Sa puntong iyon, gustong gusto ko nang sumigaw ng malakas. Ngunit nagpigil ako, Kuya Bari, dahil naaalala ko ang mga bilin sa akin ni mamay na huwag magbigay pansin sa kahit anumang ingay na maririnig ko mula sa labas. Tinakpan ko na lamang ang aking bibig at ipinagpatuloy ang pagsilip. Umalulong ang nilalang na parang asong ulol at kitang-kita ko ang datingan pa ng iba nitong mga kawangis. Narinig kong mayroong boses babae ang nagmamakaawa. "Parang awa niyo na! Huwag ang anak ko! Maawa kayo!" Saad nito habang nakayakap sa isang binatilyo. Ngunit mukhang hindi siya pinakinggan ng mga naroroon dahil nasipat kong malakas na hinatak ng isang nilalang ang binatilyo. Bumalandra ang katawan ng binatilyo sa katawan ng isa pang nilalang na kaharap ni Brando at mamay. Sa pagdapo ng katawan ng binatilyo sa mabalahibong nilalang ay kaagad naman iyong iwinasiwas ang binata at winakwak ang dibdib nun. Sumargo ang masaganang dugo na kaagad namang pinagpiestahan ng iba pang mga nilalang na wari ko po ay mga aswang. Itinaas ng nilalang ang katawan ng binatilyo at mabilis na binaklas ang braso nito mula sa katawan niya at ibinigay niya iyon kay Brando. Halos himatayin ako ng mga sandaling iyon at nanlaki ang mga mata ko, Kuya Bari, dahil sa nasilayan ko ang mabilis na paglantak ni Brando sa braso ng binatilyo. At mas lalo akong napitlag nang bigla ring nagbago ang anyo ng aking kasintahang si Brando matapos niyang maubos ang nilantakang braso. Bigla siyang naging isang halimaw. Mayroong mga nanlilisik na mga pulang mga mata. Biglang naging mabalahibo ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kuko ay biglang naging matutulis. Sobrang nakakatakot ang kanyang wangis. Mabilis namang sinunggaban ni Papay ang ina ng binatilyo at winakwak kaagad ang dibdib noon, saka hinablot ang puso ng babae. Iniangat niya ang kanyang kamay sa eri na may hawak ng pumipintig-pintig pang puso, saka takam na isinubo iyon sa kanyang bunganga. Sa puntong iyon, Kuya Bari, nasilayan ko ang matutulis nitong mga pangil at narinig ko ang pagngasab nun. Halos mabaliw na talaga ako sa aking mga nasaksihan. Gusto ko pong pumikit pero hindi ko magawa
dahil baka hindi ko na masilayan pa ang mga susunod na mangyayari. Umalulong ang mga aswang na para bang nagbubunyi. Nakakabingi ang mga pinakawalan nilang mga angel nang pagpiestahan nilang lahat ang katawan ng mga biktima. Sa pagsipat ko sa orasang nakasabit sa dingding ay malapit ng mag-alauna ng madaling araw. Todo dasal na ang ginawa ko nung mga sandaling iyon. Nagsusumamo ako sa may kapal na ilayo ako sa matinding kapahamakan. Sa pagbalik ng paningin ko sa siwang para muling sumilip ay wala na doon ang mga aswang. Wala na rin akong naririnig pa na mga ingay. Kahit nanginginig pa ang buo kong katawan nung mga sandaling iyong Kuya Bari, ay tinatagan ko ang aking loob. Nagulat pa nga ako nang biglang tinawag ni Brando ang aking pangalan sa labas ng silid ng aking kinaroroonan. Gaya ng ibinili niya ay hindi ako sumagot upang isipin niyang mahimbing na akong natutulog. Taimtim akong nanalangin sa may kapal na sana ay sumapit na ang umaga upang malisan ko na ang baryong iyon. Kinaumagahan, kahit na nangangatog ang mga tuhod ko sa puntong iyon, ay nagpatay mali siya na lang ako sa aking mga nasaksihan. Kinausap ko si Brando at sinabi kong gusto ko nang umuwi dahil parang magkakasakit ako. Nagpaalam ako sa kanyang uuwi muna ako sa aming baryo dahil doon ko gustong magpahinga. Tila naman nakauunawang tumango si Brando saka nagtungo siya sa kanyang mga magulang na nasa balkonahe. Sinundan ko siya roon upang personal na magpaalam kay mamay at papay niya. Sakto namang nagkakape silang mag-anak doon. Sa loob-loob ko ay inaatake na ako ng matinding takot kaya nangangatog ang mga tuhod ko na humarap sa kanila. Ipinaalam ni Brando ang nais kong paglisan doon. Napansin ko ang matiim na pagtitig sa akin ni Papay ni Brando. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa at saka nagtanong, "Anong oras ka natulog kagabi, Iha?" Hindi ko po namalayan, Papay. Ang naalala ko lang po ay noong sinipat ko ang orasan, bandang mga 8:00 na. Pagising ko naman po ay umaga na. Pilit kong pinapakalma ang aking boses upang hindi siya maghinala. "Narinig mo ba ang mga ingay kagabi?" Tanong niyang muli. Ingay? Wala po, Papay. Wala naman po. Bakit po? Painosente kong tanong sa kanya. May handaan kasi kagabi sa labas ng bahay. Hindi ka na namin pinalabas sa kwarto mo. Gawa ng may ilang mga bagay ka pang dapat matuklasan tungkol sa aming pamilya. Pagkasabi nun ay tila nagbago ang kulay ng mga mata ni Papay. Nilingon ko si Brando. Ganun na lamang ang pagkagulat ko nang bigla niyang sinunggaban ng papay niya at mariing nagwika, "Pay, hayaan mo nang makaalis si Tinay. Mahal ko po siya at poprotektahan ko siya. Pasensya na, Pay, pero ilalaban ko siya ng patayan sa kahit na sino mang mangahas na gumalaw sa kanya, maging sa inyo mismo." Matigas na wika ni Brando. "Papay, nakuha niyo na ang gusto niyo kagabi. Galap na akong naging inyong kauri. Sa pagkakataong ito naman, ako naman sana ang pagbigyan ninyo." Sa puntong iyon, nanlilisik na ang kulay abo ng mga mata ng aking kasintahan, Kuya Bari. Nagsitayuan na rin ang kanyang mga kapatid. Pansin kong nakakuyom ang mga palad ng mga ito. Nagkaroon na ng tensyon sa balkonahe ng mga sandaling iyon nang biglang magsalita si Mamay. "Sige na, humayo na kayo anak at baka gabihin pa kayo sa daan."
Nang tingnan ko ulit si Papay, ay pansin ko ang pagguhit ng kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Pagkasabi ni Mamay ng mga katagang iyon, ay mabilis na akong hinila ni Brando palabas ng kanilang bakuran. Nang malapit na kami sa bukana ng daan patungo sa sakayan ng jeep, ay rinig ko ang sunod-sunod na pagbuntong hininga ni Brando. "Tinay, hanggang dito na lang kita maihahatid. Lagi mo sanang pakakatandaan na mahal kita. Kaya kong isakripisyo ang aking kalayaan para sa iyong buhay." Matapos niyang sabihin sa akin ang mga katagang iyon, ay hinagkan niya ako sa mga labi. Napaatras ako nang maalala ko ang ginawa niyang paglantak sa putol na braso. Napakunot naman ang kanyang noo. "Tinay, di kita masisisi. Batid kong alam mo na isa akong aswang, kaya binibigyan na kita ng kalayaan." Anya, saka tumalikod nang may humintong jeep sa tapat namin. Walang namutawing mga kataga sa aking mga labi ng mga sandaling iyon. Pinapakiramdaman ko lang ang aking sarili. Mabilis ang ginawa kong paghakbang papasok sa may looban ng jeep matapos kong makapag-isip. Doong umandar na ang jeep, tinanaw ko si Brando na nakatayo sa gilid ng kalsada. Malungkot siyang nakatitig pa rin sa akin. Bago ko tuluyang nilisan ang lugar na iyon, lula ng jeep, ay nagdasal ako na sana ay wag na akong gambalain pa ni Brando. Maayos naman akong nakarating sa aming baryo, Kuya Bari. Hindi ko na ikinuwento pa kina nanay ang mga nangyari. Sinabi ko na lamang sa kanila na nakipaghiwalay na ako kay Brando dahil hindi na kami nagkakaintindihan. Nagpasya na rin akong tumigil na muna sa aking pag-aaral dahil gusto ko munang maghilom ang puso kong nasugatan. Mabuti na lamang at sinuportahan naman ako ni nanay at tatay. Makalipas ang 1 linggo ay may inabot sa akin si tatay. Isang sulat kamay mula kay Brando. Inaamin ko ang pagkasabik na malaman kung ano ang nilalaman nito. "Mahal kong Tinay, sa mga oras na ito ay nagdurusa ako ng husto dulot ng iyong paglayo. Nais ko lang na malaman mo na hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa iyo. Araw-araw kong inaalala ang mga masasayang araw nang tayo'y magkasama pa. Batid kong alam mo na ang aming lihim. Ngunit nais ko pa ring ipaliwanag sa iyo ang panig ko. Ang naganap ng gabing iyon ay para sa kaligtasan mo. Pinili kong maging ganito upang hindi ka galawin ng mga kauri ni na Papay at Mamay. Dahil nakukursunadahan kang kainin ng kanilang pinuno. Kaya minabuti kong gawin ang pag-aalay na iyon upang matiyak na ligtas kang makakalabas sa aming baryo. Tinay, patawarin mo sana ako dahil ako ang nagdala sa iyo sa bingit ng kapahamakan. Tandaan mo, mahal kita at huwag kang mag-alala. Sisikapin kong maging isang responsable at maging isang mabuting aswang. Alam ko ngayon, magkaiba na ang ating mundo. Ngunit tandaan mo, hinding-hindi kita malilimutan at hinding-hindi na rin kita gagambalain pa. Tinay, sa huling pagkakataon, mahal na mahal kita. Nagmamahal, Brando. Matapos kong basahin iyon, Kuya Bari, tumulo ang mga luha ko.
Sa puntong iyon ay malinaw na sa akin ang lahat. Na kaya pala nilantakan ni Brando ang braso ng kanilang biktima upang mailayo ako sa kapahamakan sa kamay ng mga aswang. Na kaya pala nagbago siya ng anyo upang tanggapin ang kanyang pagiging isang ganap na aswang. Pinili niyang maging kauri sila kesa mamuhay ng normal nang dahil sa akin at dahil sa pagmamahal niya sa akin. Ang mga pangyayaring iyon sa buhay ko, Kuya Bari, ay nagbigay takot sa akin na muling umibig pa sa ibang lalaki. Sa paglipas ng panahon, napagtanto kong mahal ko pa rin si Brando kahit isa na siyang ganap na aswang. Ngunit sadyang malupit talaga ang tadhana dahil hindi man lang kami nabigyan ng pagkakataong magkita pang muli ni Brando. Kaya pinili ko na lamang ang tumandang dalaga. At magpahanggang ngayon, hindi pa rin nabubura sa aking isipan ang mga pangyayari noong gabing may handaan sa pugad ng mga aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapili nyo ring basahin ito sa mga darating na araw. God bless po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Tinay. Magandang araw po, Kuya Bari. Ako nga pala si Roger. Madalas kong makita si Aling Lydia na naglalako ng mga lutong ulam sa kalsada. Kapag dumaraan na nga siya sa tapat ng aming bahay, ay napapasunod ako dahil sa bango ng kanyang mga lutong ulam. Amoy masarap at nakakatakam, Kuya Bari. Kung sana nga may pera ako lagi kapag dumaraan siya. Nakakainis lang. Laging natitsyempo talaga na wala akong pera sa bulsa kapag naglalako siya. Madalas lang akong mangupit sa bulsa ng aking tatay dahil ayaw naman akong pabigyan ni nanay ng pera. Muntikan na kasi akong malulong sa video games at mabaliw dahil nakadilat na lang parati ang aking mga mata sa kakaisip ng mga susunod na hakbang upang matalo ang kalaban. Kagaya ngayon, inilalako na naman ni Aling Lydia ang kanyang bilao na may lamang mga nakasupot na pagkain. Nakita ko si Aling Diday sa tabing bahay na kinawayan ang tindera na agad naman itong ikinalapit. Napalapit ako kahit na wala akong pera. Naaamoy ko ang mabangong aroma ng kanyang tindang tinolang manok. Kahit nakasupot na ito sa tig sa 10 piraso ay naglalaway ang aking bibig. Hitsura pa lang ng pagkain ay masarap na. Paano pa kaya kapag sumayad na ito sa aking bibig? Tiyak na samot-saring imahinasyon na naman ang tatakbo sa aking utak. Napalunok ako nang mapatingin sa akin si Aling Diday. Inalok niya ako at sinabihang pumili na. Umiling lang ako at magalang na tumanggi, sabay sabing wala akong pera. Ngumisi naman si Aling Lydia at iniabot sa akin ang isang supot. Sa'yo na yan, iho. Huwag mo nang bayaran, anya, at kumaway na sa amin ni Aling Diday, saka pinasan ulit ang kanyang dalang bilao. Natatakam akong napatingin sa sulok at ni hindi man lang nakapagpasalamat sa matanda.
Hinawakan naman ni Aling Diday ang aking palapulsuhan. "Talaga bang kakainin mo yan?" tanong niya sa akin. Tumingin ako kay Aling Diday at tumango. "Oo naman po, binigay niya ito sa akin eh." Tipid kong sagot na ikinasinghap niya. Ani ni Aling Diday, hindi ko raw ba alam na aswang si Aling Lydia? Umiling ako, sabay tawa at lingon sa kanya. "Bumili ka rin naman sa kanya, di ba?" Sambit ko, kaya napasapo sa kanyang noo si Aling Diday. Anya, iba raw ang binili niya kaysa sa ibinigay sa akin. O kung hindi kaya ay ninakaw. Sabi pa ng matanda kong kapitbahay, may paniniwala raw kasi ang mga matatanda na kapag binigyan ka ng pagkain ng isang aswang ay bahala kanyang hawahan ng kanyang pagkaaswang. Natawa ako at napakamot sa ulo. Ako, magiging aswang? Diyos ko, lalaki ako at hindi bagay na maging aswang. Para sa mga babae lang yata iyon. Hindi ko na lang pinansin si Aling Diday at pumasok na sa loob para kainin ang ibinigay na ulam ni Aling Lydia. Nakasalubong ko si Ate Alma habang may bitbit na hugasin mula sa kusina. "Ate, tingnan mo to. Binigyan ako ni Aling Lydia ng ulam." Sambit ko at ipinakita sa kanya ang supot ng tinulang manok. Malaki ang piraso ng hiwa noon, kaya nakakatakam itong tignan. Iyon nga lang, napansin kong wala itong bawang. Nanlaki ang mga mata ni Ate Alma at tinitigan ang bitbit kong ulam. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. "Naku, bakit mo tinanggap ang binigay niyang ulam? Di mo ba alam aswang si Aling Lydia? Maaari kang mahawa dahil nasa pagkain na ibinigay niya ang mga munting uod na papasok dyan sa katawan mo upang maging aswang ka." Tumawa ako ulit at umiling. Parang ang hirap namang paniwalaan ang mga sinasabi nila. Muling nagsalita si Ate Alma at sinabing walang libre sa aswang. Kapag ibinigay niya o ninakaw ng iba ay tiyak mahahawaan ang kung sino mang mapusuan niya. Kaya naman, kailangan ang dobling ingat kapag tatanggap ng pagkain mula sa mga hindi nakikilalang tao. Ayaw ko sanang maniwala, ngunit naisip ko, 2 tao na ang nagsabi sa akin noon, kaya naman hinarap ko si Ate Alma at tinanong kung papaano ko malalaman na balak akong yang gawin ng aswang na si Ate Lydia. Minuwestrahan niya ako na kumuha ng lalagyan ng ulam at iilang piraso ng kalamansi. Sa mesa kami pumwesto at hiniwa ko na ang kalamansi. Anya, ipiga ko lang daw ang mga katas noon sa ulam at maghintay ng saglit. Sinunod ko ang kanyang sinabi at naghintay. Maya-maya ay nagulat ako nang makita
ang magkakaibang bagay na lumutang sa sabaw at ang kapirasong hiwa ng manok ay nagbago ng anyo. Nag-iba ang grano ng laman nito at nagkaroon ng balat ng tao. Gayon na lang ang gulat at sinda ko sa aking nasaksihan. Ilang saglit pa ay nagsipaggapangan na ang mga uod na may mababalahibong katawan palayo sa sabaw. Pakiramdam ko ay mangangati ako sa nakitang hitsura ng kawangis ng higad. Kalmadong ipinaliwanag ni Ate Alma sa akin na iyan ang papasok sa katawan namin at titira ng matagal na panahon sa aking tiyan hanggang sa mabuo na siya na parang isang ibon at kapag sumapit ang bilog na buwan ay lalabas na siya. Walang sali-salitang itinapon ko ang ulam na ibinigay sa akin ni Aling Lydia. Bibigyan nga ako ng ulam pero balak niya naman akong gawing aswang. Kaya naisip kong huwag nang basta-bastang tumanggap ng pagkain mula sa kanya. Mahilig palang manlinglang ang mga aswang at balak pang gawing kalahi nila ang mga taong maibigan nila. Sabi ni Ate Alma, kung ipinagpatuloy ko ang pagkain sa nasabing tinola, baka marahil nasa loob na ng aking tiyan ang puso ng aswang na nagpapalaki at balak na lumabas pagdating ng takdang panahon. Kinilabutan ako sa isiping magiging aswang ako at gagapang sa mga bubong para lumamon ng lamang loob ng buhay na tao. Magmula noon ay iniwasan ko na si Aling Lydia na kay lawak ng ngiti kapag nakikita niya ako. Akala niya yata ay nagiging aswang na ako dahil sa kanyang ibinigay na tinola sa akin. Maling-mali siya. Itinapon ko na ang pagkain at wala nang balak na magpalinlang sa kanya. Kesi hodang wala akong matikmang pagkain mula sa mga paninda niya. Nagtanda na ako at sana magsilbing aral itong aking karanasan sa ibang balak na bumili sa mga pagkaing inilalako at hindi nakikilala ang tindera. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at magandang araw sa lahat. Gumagalang, Roger. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa panghalang Daniel. Taong 1971. Nangyari ito sa Mindanao. Naranasan ko ang aking unang katatakutang kwento. Sakay ng bus patungo sa Bukidnon ay binaybay namin ang kadiliman ng gabi. Ako at ang mga kasama ko sa bus ay tahimik lang na nakaupo sa aming kanya-kanyang upuan. Ang iba kong kasama ay natutulog at ang iba naman ay panay ang kain ng kanilang mga baon o biniling mga itlog. Tahimik lang akong nakatingin sa labas ng bintana. Sa salin ng musika ay tahimik akong nagmumuni-muni. Ito po ang una kong biyahe patungo sa Bukidnon, Kuya Bari, para dalawin ang aking ama. May bago na kasi itong pamilya buhat noong magkahiwalay sila ng aking ina.
Balita ko pa nga ay may kapatid ako sa ikalawang asawa ng aking ama. Ayaw ko na sanang pumunta sa bukid nun, ngunit mapilit lang ang aking ina. Nadalawin daw ang aking ama. Kahit alam ko ang naging problema nila o ang dahilan ng kanilang paghihiwalay, ay hindi kailanman siniraan ni ina ang aking ama sa akin. Palagi niyang sinasabi sa akin noong bata pa lamang ako kapag nagtatanong ako kung bakit iniwan kami ni ama, ay may mga bagay umano na hindi talaga para sa amin o hindi nakatadhana si ama para makasama namin, na ginamit lamang si ama para mabuhay ako. Si ama ay para sa iba. Ibinalik lang ng Diyos sa taong nakatadhana sa kanya. Palagi din niyang sinasabi kung gaano kabuti si ama bilang isang asawa sa kanya noon at bilang ama sa akin. Alam ko naman na ayaw lang ni ina na masira ang pagtingin ko kay ama. Pero kahit lagi niya sinasabi iyon, ay may sariling emosyon din ang puso ko na magkaroon ng kaunting tampo sa aking ama. Hindi ko lamang sinasabi dahil ayaw ko na mag-alala ang aking ina. Hindi ko na alam kung ilang oras nang bumabiyahe ang bus at wala kang makikitang kahit ano sa paligid dahil na rin sa kadiliman ng gabi. Malamig ang simoy ng hangin at tila uulan. Kaya narinig kong sinabi ng konduktor na isasarado ang aming mga bintana dahil baka umulan. Agad ko namang sinara ang bintana ko at may kaunting siwang lang na saktong makapasok lang ang hangin. Medyo biyahilo kasi ako, Kuya Bari, o dagaton kung tawagin dito sa Mindanao. Maya-maya ay may bumaba na pasahero at may sumakay din. Nagbabadya na ang langit sa pagbuhos ng malakas na ulan dahil sa mga mahihinang kulog at pakindat-kindat ng kidlat sa kadiliman ng ulap. Bago pa man bumuhos ang ulan ay may sumakay na matandang lalaki na wari ko po ay nasa 88 na siguro. Palinga-linga ito na tila ba naghahanap ng kanyang mauupuan. Nang mapansin niyang bakante sa tabi ko, ay tinanong niya ako kung may nakaupo ba dyan. Sinabi ko naman sa kanya na wala akong katabi, na ayos lang naman na siya ay umupo doon. Nagpasalamat siya at naupo na nga sa tabi ko. Dala-dala ang bag niyang hindi mo malaman kung ano ang laman, gawa ng napakadungis nito. Hindi ko na lang din pinansin ang kanyang bag at muli kong binalik ang tingin sa labas. Napansin kong tila pumapatak na ang ulan, kaya tuluyan ko nang isinarado ang bintana at sinuot ang jacket kong daladala. Hindi ko alam anong oras na, ngunit sa wari ko po ay gabi na dahil tila malalaglag na ang mata ko dahil sa sobrang antok. At hindi ko na namamalayang ako ay nakatulog na. Kakaidlip ko pa lang noon pero bigla akong nagising, Kuya Bari. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Wala na ang mga tao sa bus. Napasilip ako sa labas at sobrang lakas talaga ng ulan na akala mo ay lulunurin na niya ang buong mundo sa sobrang lakas nito. Pilit kong inaaninaw kung nasaan ako at tila ba bitukang manok ang aming dinadaanan. Napatanong pa nga ako sa aking sarili kung parte ba ito ng pupuntahan ko dahil hindi na ito pamilyar sa akin. Tumayo ako para magtanong sana sa driver, ngunit laking gulat ko dahil walang nagmamaneho. At kitang-kita ko ang daan sa unahan na akala mo ay bituka ng manok sa paliko-liko nitong kalsada. Napatingin ako sa likod ngunit napakadilim ng bahagi. Kinakabahan na ako sa aking nakikita dahil sa daan kung saan naiilawan ng ilaw ng bus ay may mga nakatayong tao
na masama ang titig. Madami sila at tila naglalaway pa. Nanatili lang akong nakatayo. Nakahawak ako sa sandalan ng upuan na nasa harapan ko. Kumulog ng malakas na sinabayan pa ng malakas na kidlat na gumuhit sa kalsada sa harapan mismo ng bus na ikinasigaw ko ng malakas. Humingi na ako ng saklolo. Halos mapigtas na ang lalamunan ko kakasigaw. Lalo pa nang may biglang tumalon sa aking bintana na isang nilalang na nakakatakot. Hindi ko mawari kung siya ba ay tao o hayop. Basta nakakatakot ang kanyang anyo at mahahaba ang pangil ng kanyang ngipin at naglalaway pa ito. Nagsisigaw talaga ako sa sobrang takot. Halos humiwalay na ang kaluluwa ko sa katawang ko kakasigaw. Ramdam na ramdam kong hindi ako makakilos at naninigas ang aking katawan. Nagpupumiglas ako nang may sumampal sa akin ng napakalakas dahilan para mapatayo ako. Habol ko pa ang aking hininga sa tila ba pakikipagdigma ko sa takot na nararamdaman ko. Napatingin ako sa paligid. Mga matang nagtataka ang nakatingin sa akin. Napatingin ako sa katabi kong matanda nang tanungin niya ako kung ano ba ang napanaginipan ko't nagsisigaw ako. Mukha ng nakakatakot ang panaginip ko, batay na rin sa sigaw ko. Kasalukuyan palang nakahinto ang aming bus na sinasakyan sa isang terminal na may kalayuan pa sa Bukidnon. Gawa na rin ng napakalakas na ulan. Hiyang-hiya ako sa mga katabi ko at napaupo na lang ako habang hinahabol ko pa rin ang aking hininga. Napalingon ako sa matanda nang sabihin nitong uminom muna ako ng tubig dahil tila binabangungot ako. Nagpasya muna akong bumaba at bibili ng tubig. At bibili na rin ako ng makakain ko't medyo malayo-layo pa pala ang aming babiyahihin. Napatingin pa ako sa bus na sinasakyan ko at bumili ng isa pang pagkain para sa matanda. Naisip kong baka wala itong pera kaya hindi ito bumaba. Binilhan ko rin siya ng tubig. Paakyat na sana ako nang may mapansin ako sa di kalayuan na nakatayo. Nang kumidlat ay nakita kong marami sila. Nakatayo lang sila habang malakas ang ulan. Dali-dali akong umakyat at muling kumabog ang aking dibdib sa takot. Muntikan ko nang hindi maibigay ang pagkain na para sa matanda dahil sa aking nerbiyos. Kung hindi pa niya ako tinanong ay hindi ko mabibigay ang pagkain para sa kanya. Nagtaka naman siya nang iabot ko ito sa kanya. At sinabi kong pasasalamat lang iyon sa kanya sa paggising niya sa akin. Napangiti naman ang matanda sa akin at nagpasalamat. Ngunit parang hindi ko na marinig dahil sa kaba ng dibdib ko sa nakita ko. Panay ang silip ko sa bintana. Kinakabahan ako para sa mga tao sa labas ng bus. Napansin kong sumakay na ang driver at ang kanyang konduktor at may nakasunod sa kanila na isang dalaga na sa wari ko po ay nasa 20 anyos o mahigit. Mahaba ang kanyang buhok at napakaputi ng kanyang kutis. Umupo siya sa katabi ng aming upuan. Napansin ko ang matanda na mahigpit na hinawakan ang kanyang kwintas. Maya-maya'y umalis na ang bus at muling bumiyahe. Muli ko pang nilingon ang terminal kung saan nakatayo ang mga nakita kong mga tao na nagpapaulan. Ngunit wala na sila. Kaya naisip kong marahil ay guni-guni ko lamang iyon at dala na rin iyon ng gutom at siguro'y dahil sa panaginip ko. Ilang oras pa ang lumipas na hindi ko malaman kung bakit tila napakalayo na ng aming biyahe. Nagulat na lamang ako
nang sinabi ng driver na tila naliligaw daw kami. Wala nang ulan noon, Kuya Bari, at medyo maliwanag na ang paligid. Napahinto pa ang bus dahil nasiraan pa kami. Ani ng driver ay maghintay lang daw kami ng sandali at titingnan lang nila ng konduktor. Habang pababa sila ay nakangiti ang mga ito na ipinagtaka ko. Napatingin sa akin ang matanda at may inaabot ito sa akin. Nagtaka naman ako kung ano yung bote na tila may laman na kung anong klaseng langis. Ang sabi niya ay pasasalamat din niya iyon sa pagkain at tubig na ibinigay ko sa kanya. Anya pa, nasa hindi kami pamilyar na lugar kaya ito daw ay proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Natawa pa nga ako bahagya dahil hindi naman ako naniniwala talaga sa mga ganoong kwento-kwento. Ngunit bilang respeto sa kanyang kabutihan, tinanggap ko na rin at nagpasalamat ako sa matanda. Tinanong ko pa siya kung nasaan kami. Anya, nasa dulo na kami ng Bukidnon na hindi ko na lamang babanggitin ang lugar, Kuya Bari. At sa panahon ngayon, wala na ring naniniwala sa mga kwentong naging bahagi na lamang ng mitolohiya ng Pilipinas. Nagtaka ako kung papaano kaming napunta sa dulo ng Bukidnon nang hindi hinihinto ng driver sa terminal na aming bababaan. Nilagay ko na lamang sa bulsa ang langis na ibinigay ng matanda. Narinig ko pang sinabi ng driver na bumaba na muna ang gustong umihi. Nagpasya akong bumaba at ang matanda. Dala-dala niya ang bag niyang napakadungis na hindi ko naman tinanong kung ano ba ang laman nun. Naramdaman ko pang ang hinawakan niya ako sa balikat at sinabing makimatyag at mag-iingat. Nasa di lamang ako kalayuan nang tila may asong umalulong. Napatingin ako sa paligid lalo na nang sumilip ang liwanag ng buwan. Nagulat ako dahil puro kakahuyan ang nakikita ko. Wala man lang katao-tao o kabahay-bahay doon. Matapos akong umihi, napapansin kong napapatingin ang driver sa akin at ang kanyang konduktor, maging ang mga tao sa loob ng bus. Hindi muna ako umakyat at nagpalinga-linga ako upang hanapin ang matandang kausap ko kanina. Hindi ko siya mahagilap, kaya naisip ko na baka umakyat na siya ng bus. Ngunit nang aakyat na sana ako ay kakaiba na ang tingin ng mga tao sa bus, mapabata man o matanda. Hindi ako nagpahalatang natatakot ako. Hindi muna ako umakyat at nagpahangin muna ako. Napapaisip akong may kakaiba na sa mga kasama ko, lalo na nang sumilip ang buwan ay nagbabago ang reaksyon ng mga kasama ko. Pataghoy-taghoy ako nang biglang bumaba ang babaeng dalaga saka nagsisigaw na, "Kuya, takbo!" Nagtataka ako at saka lang ako tumakbo nang makita tila naging asong tao ang mga sakay sa bus, pati ang driver at konduktor. Habang tumatakbo ay taranta kong tinanong siya kung ano ba ang nangyayari. Ang wika lamang niya ay mga taong lobo daw ang mga sakay sa bus. Nagtataka man ay tumakbo na rin ako, lalo na nang makita kong nagbagong anyo ang mga tao. Tumakbo ako ng mabilis. Ang mga tao naman sa bus ay tila asong naghihiyaw nang may tila pumalo sa kanila. Narinig ko pang sinabi ng babae na bilisan ko ang takbo ko at wag nang lumingon pa. Hindi ko na alam kung saan bang bahagi na sa dulo ng Bukidnon na yun. Naalala ko na naririnig ko na itong lugar na ito noon pa na may nakakatakot ritong mga nilalang na kung tawagin ay mga taong aso sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Ngunit dati tinatawanan ko lamang ang mga ganitong klaseng kwento
dahil nga hindi ako naniniwala sa mga kwentong wala namang kabuluhan para sa akin. Takbo lang ako ng takbo. Hindi ko na alam kung gaano nakalayo ang aming tinakbo. Hindi nagtagal. Nakarating kami sa isang bayan na mahimbing nang natutulog. Napapalingon pa ako pati ang babae sa tuwing makakarinig kami ng sigaw ng tila asong nilalatigo. Habang tumatakbo ay panay pa rin ang pag-iisip ko sa matanda na nakasabay ko kanina kung nasaan na ba siya. Hindi ko naman alam kung anong dahilan pero nag-aalala din ako sa kanyang kalagayan lalo pat matanda na siya at mahina ng tumakbo. Noong marating namin Kuya Bari ang maliit na nayon na iyon ay kumato kami sa isang bahay. Nagbukas naman ito. Nagtaka ako na kakilala niya ang nagbukas at pinapasok kami. Nang magbaka sa mukha ko ang pagtataka ay ipinaliwanag niyang marami siyang kakilala sa bayang ito dahil madalas siyang nagagawi sa bayang ito dito nga sa dulo ng bukid nun para maglako noon ng mga paninda niya. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay umupo muna kami. Pinainom ako ng tubig. Noong ako'y kumalma ay nagkwento na siya. Ayon sa kanya, pinatay daw ng isang aswang na matanda na may daladalang bag ang kanyang magulang sa mismong lugar na ito. Bata pa lamang daw siya noon. Dagdag pa niya, habang naglalako daw sila ng kanyang magulang ay sumulpot daw ang taong kawangis ng aso at pinatay ang kanyang magulang. Sabi pa niya, alaga daw ng matandang iyon ang mga nilalang na iyon at tuwing kabilugan daw ng buwan ay pinapakain niya ito ng mga karne ng tao. At sa araw din na ito ay ang kamatayan ng kanyang magulang kaya gumagawi siya sa lugar na ito upang magsindi ng kandila para sa nasawing mga magulang. Hindi daw niya inaasahan na ngayon ang kabilugan ng buwan dahil lumalabas lang naman ang mga aswang kapag kabilog daw ang buwan. Naawa ako para sa dalaga dahil sa wari ko ay napakabata pa nito para maulila ng lubos. At pinagpasalamat ko na rin dahil nakasabay ko siya. Dahil kung hindi ay maaaring mamatay na ako sa lugar na ito na hindi nakikita ang aking ama. Sumilip ako bahagya sa bintana. Napakadilim ng paligid, Kuya Bari. Walang buwan dahil natatabunan na ng mga ulap na nagbabadya na naman ng pagbuhos ng ulan. Nakikita ko din ang mga kabahayan na mahimbing nang natutulog. Ang iba naman ay umuusok na ang mga kusina na tila ba gising na ang kung sino man na nasa loob. Paglingon ko sa babae, panay ang kamot nito sa kanyang ilong na tila ba nababahuan o naiirita. Tinanong niya ako kung may dala ba akong langis. Saka ko palang naalala ang ibinigay ng matanda sa akin. At saka ko lang din naalala na kahuwig ang matandang iyon sa kwento ng dalaga. Dahan-dahan kong kinuha sa bulsa ko ang langis at ipinakita sa kanila. Napatakip sila ng ilong at sinabing dahil sa langis ay masusundan kami ng mga taong kawangis ng aso. Tinanong pa niya kung sino ang nagbigay sa akin ng langis. Ang sabi ko lang ay ang matanda na nakasabay ko sa bus. Tinanong niya ako kung mayroon daw bang dala yung matanda na yun ng isang bag na madungis na sinagot ko naman ng oo. Nakita ko na lang na biglang nanlaki ang mga mata nila at sinabing iyon ang matandang may alagang tao na kawangis ng mga aso. Nanlaki din ang aking mata sa pag-iisip na baka ako pa ang maging sanhi ng kahindik-hindik na sasapitin ng mga tao sa bayang ito. Tinanong ko sila
kung ano ang gagawin ko sa langis. Anila, itapon ko daw sa labas at bumalik kaagad ako hanggat hindi pa maliwanag ang buwan. Lumabas kami at sinamahan pa nila akong magtapon nun. Siya at ang matandang nagbukas sa amin ng pintuan. Madilim ang paligid at kumikidlat-kidlat pa ng bahagya. Ngunit tila hindi matuloy-tuloy ang ulan dahil tinataboy ng hangin ang mga ulap na siyang nagtatago sa buwan. Dali-dali akong lumabas at itinapon ng malayo ang langis na iyon. Paglingon ko ay nakatayo lang silang dalawa sa tabi ng hagdanan. Bahagyang umihip ang hangin at tinaboy nito ang ulap. Sumilip ng kaunti ang liwanag ng buwan at binigyan niya ng liwanag ang ilang bahagi ng kagubatan kung saan nakikita ko ang mga nilalang na nakatayo sa bahaging iyon. Pakiramdam ko noong mga sandaling iyon, sila yung mga nakatayo sa terminal kung saan kami nakahinto nang lumakas ang ulan. Kinilabutan ako. Nanlaki ang aking mga mata nang makita sila. Napapaatras ako bahagya sa takot. Nakita ko pa ang isa sa kanila na pinulot ang itinapon kong bote ng langis, saka itinaas niya sabay tingin sa akin. Napaatras ako ng bahagya. Gusto kong tumakbo ngunit tila hindi umaalis ang katawan ko sa kinatatayuan ko. Muling nawala ang liwanag ng buwan. Kadiliman ang naghahari sa paligid. Nakikiramdam ako't nakikimatyag. Maya-maya'y umihip ang hangin. Malamyos itong naglakbay sa kaibabawan ng lupa. Mga lamig na dala niya'y nagdudulot ng kaba at takot sa kaibuturan ko. Tinawag ako ng dalagang kasama ko kanina, ngunit tila ba may pumipigil sa akin na lumingon sa kanya. Halos maluha-luha na ako dahil para akong binabangungot ng gising dahil hindi ako makakilos. Kinainisan ko pa ang buwan na lulubog at lilitaw, dahilan para mawala at susulpot sa paningin ko ang mga taong nasa di kalayuan. Nang sumilay bahagya ang buwan, ay napatingin na sila lahat sa langit. Marahil ay inaantay nilang maging buo ang liwanag para tuluyan na silang makapagpalit ng anyo. Parang pinagsisisihan ko talaga ang pagpunta ko sa lugar na ito. Nasa isip ko rin na bumiyahe ako ng halos 12 oras tapos mamamatay lang din naman ako sa kamay ng mga halimaw. Hindi ito ang pangarap kong kamatayan, ngunit mukhang ito ang aking destinasyon. Kung dito ako mamamatay, ay tatanggapin ko. Ngunit hindi pa ako handa noon dahil marami pa akong nais na sabihin sa aking ama. Marami pa akong itatanong at ilalabas na sama ng loob nang sa ganun ay aking makamit ang kapayapaan sa aking puso. Hindi ang dulo ng bukid nun ang aking magiging libingan. Hindi rin dito magwawakas ang aking dapit hapon. Nang tuluyan ng lumabas ang liwanag ng buwan, ay narinig ko ang mga kahindik-hindik na alulong ng mga aso. Napatingin ang mga nakatayo sa gubat sa buwan. Habang ang matandang nakasabayan ko ay lumabas mula sa nakatayong nilalang. Dala-dala niya ang kanyang bag na madungis. Kinuha niya ang kwintas sa kaninang may hawak at lumapit ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ko, Kuya Bari, dahil sa takot na baka bigla niya akong tagain. Kasabay ng mga alulong ng mga aso na nakakatakot na pakinggan,
ay ang malakas na kabog ng aking dibdib naman. Nang makalapit na sa akin ang matanda, ay nakatayo lang siya habang tinitingnan ang nasa likuran ko. Muling umalulong ang mga aso na sa wari ko ay nasa likod ko na nang gagaling. Pinasuot niya sa akin ang kwintas at walang dalawang isip na binuhat niya ako at inihagi sa gubat kung nasaan ang kanyang mga kasama. Napasigaw talaga ako sa takot nang saluhin nila ako. Napapikit na lamang ako at nagpupumiglas ng tila pinagtutulungan nila ako. Pagdilat ko ng aking mga mata ay napagtando kong pinasuutan pala nila ako ng mga kwintas at tumakbo sila papunta sa kabahayan. Napatayo ako nang makita ko ang mga taong nasa tahimik na bayan na kanina ay tahimik na natutulog, ay ang mga taong kawangis pala ng aso. Pati ang babaeng nagdala sa akin ay isang taong aso. Mabilis silang pinaghahampas ng matanda na nakasabay ko kanina. Ang laman pala ng kanyang madungis na bag ay latigong napakahaba at ito ang ginagamit niya para latiguhin ang mga taong aso. Gulat na gulat ako sa mga nangyayari at hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang lahat ng ito. Pero kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang nangyayaring labanan sa pagitan ng mga taong palaging nagtatago sa hamog laban sa mga taong aso. Maya-maya'y napalingon ang matanda sa gawi ko. Saka ito tumango. Ang kasunod nun ay ang pagkawala ng aking malay. Pagmulat ng aking mga mata, lumingalinga ako at napagtando kong nasa loob ako ng isang lumang bahay. Maya-maya'y may lumapit sa aking isang lalaki. Napagtanto ko, ito yung matanda na katabi ko sa bus. Bumangon ako at umupo. Maya-maya'y may ibinigay siya sa akin. Mayroong siyang hinandang mainit na sopas at ibinigay ito sa akin. Dahil na rin sa matinding gutom ko, hindi na ako tumanggi, Kuya Bari. Umupo ang matanda sa tabi ko at doon na siya nagkwento sa akin. Ayon sa kanya, siya daw ay isang albularyo sa lugar na iyon. Ang nangyari daw sa akin ay hindi lang unang beses, ngunit paulit-ulit daw ito na nangyayari sa lugar na iyon. Kung kaya't lagi daw siyang nakaantabay sa mga bus na maliligaw sa lugar na iyon. Sadya daw na inililigaw sila ng mga taong aso upang maging biktima sa lugar na iyon. Tinanong niya ako kung ano ba talaga ang sadya ko sa aking pagbiyahe sa lugar na yun. Hindi ko naman maitanggi sa kanya at ikinuwento ko sa kanya na gusto ko lang namang makita ang aking ama. Inilahad ko rin sa kanya ang aking buhay. Noong matapos ang aming usapan, ay sinamahan niya ako sa isang terminal ng tricycle kung saan itinuro niya ang tamang daan sa pupuntahan ko. Bago pa man ako tuluyang makaalis sa lugar na iyon, Kuya Bari, ay muli niyang ibinigay sa akin ang bote ng langis at bili niya. Wag na wag ko na daw aalisin iyon sa katawan ko. Yun daw ang magiging gabay ko at proteksyon sa aking biyahe. Tumango lang ako sa kanya at ngumiti. Kuya Bari, hindi naman nagtagal, nakarating ako sa bahay ng aking ama. Gulat na gulat nga siya sa aking pagdating. Doon ko na rin nakilala ang aking mga bagong kapatid. Ewan ko ba, imbis na galit,
ay pagmamahal ang aking naramdaman ng mga sandaling iyon. Ilang araw din ako na namalagi bago ako nagpaalam sa aking ama. Nagkaayos na rin kami at sa pagkakataong iyon, payapa na rin sa wakas ang aking kalooban. Sa aking pagbiyahe pag-uwi, hindi ko pa rin talaga malimutan ang pangyayaring naranasan ko sa dulo ng bukid noon. Isang lugar na hinding-hindi ko na pinapangarap na marating muli. Sa kasalukuyan po, hawak-hawak ko pa rin itong bote ng langis na ibinigay sa akin ng matandang iyon. Sa tuwing tinititigan ko ang boteng ito, ay sariwang-sariwa pa rin at naaalala ko ang malagim na gabi kung saan muntikan ng makitil ang buhay ko dahil sa mga taong aso doon sa dulo ng bukid nun. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po ay mapili nyo ring basahin ito sa mga darating na araw. God bless po sa inyong lahat and more power sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Daniel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.